Amen. Good morning, everyone. Good morning. It is a good thing to be in the house of the Lord. Amen. Amen. Pabago-bago po ang ating panahon. Pero okay lang na magbago ang panahon, wag lang ang relasyon natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. I know na excited na po ang bawat isa sa atin. Last Sunday ay ating napakinggan ang napakagandang mensahe na ang pamagat ay lost and found. At kung napanood na rin ninyo yung upload video sa Saturday na pinamagatang Jesus and My Treasure. At ngayong umaga na ito, at ito naman ang binigay sa akin ni Pastor na topic na pinamagatan kong Jesus and My Love Life. Si Jesus at ang aking buhay, pag-ibig. Tignan mo nga yung katabi mo. Kumustahin mo siya. Kumusta ang love life mo? Amen. Hallelujah. Some of you napaka-excited na sumagot. And some of you parang may mga broken hearted. Amen. Hallelujah. So, sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po ay married na. And meron akong mga picture dito para patunay na 20 years ago, ako ay nag-I2. Ayan. Na ako ay nag-I2 sa pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. Amen. Sana all daw. Ako ay 25 years old nung ako ay kinasal. At masasabi ko na in that 20 years, na aming pagsasama ng aking asawa, na ang buhay may asawa pala ay para siyang roller coaster. Na sa una, napaka-exciting. Pero once na nakasakay ka na pala, sa roller coaster, ramdam mo yung takot, yung kaba, malulula ka, at minsan mapapasigaw ka dahil sa takot. The same din yan sa buhay pag-ibig. Na talaga naman malulula ka, mapapasigaw ka, at merong nakakaramdam din tayo ng galit at parang gusto na rin natin mawalan ng kuliran. Dahil sa dami ng mga problema at mga challenges na nararanasan ninyong mag-asawa. Mga kapatid, my married life is not perfect. Bakit parang mukhang malungkot yung biyanan ko dyan? Masaya siya. But, hindi man po perfecto ang aking marriage, but I serve a perfect God. Amen! Hallelujah! Dahil kung alam mo na si Jesus ay sentro at kasama mo si Jesus sa inyong relasyon, kahit anong pagsubok yan, kayang-kaya ninyong mag-asawa. Amen! Amen! Genesis 2:18, the Lord said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Shall we pray, mga kapatid? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon at muli mo kami nagkatipon-tipon Panginoon sa umagang ito para paggulay-gulayan po namin ang inyong mga salita. Salamat Panginoon sa aking mga kapatid na inunang inyong kaharian. Lord, tinataas po namin ang mensaheng ito, Panginoon. Na anuman yung mapag-aaralan po namin sa umagang ito, Panginoon, ay magrema sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Salamat din, Banal na Espiritu, dahil ikaw, Panginoon, ang mangunguna sa aming pag-aaral nito. And this is all of our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Gusto ko pong malaman, sino po dito sa inyo ang mga single? Wow! Single! Wow, masasayang single. At yung mga single na single mother o tsaka widow, kasali kayo dito. Yan. Marami-rami din. At sino din dito yung mga in relationship? Wow! Sana all daw, sabi ng mga single.
na ating binasa, sinabi ng Panginoon that it is not good for a man to be alone. Sa order ng creation, na kasama ang tao na nilikha ng Panginoon. At kung ating babasahin yung previous chapter, yung Genesis chapter 1, na kung nung nilikha ng ating Panginoon ang daigdig, sinasambit niya na very good ang kanyang mga nilikha. Pero for this time, in this verse na binasa natin, na sinabi ng Lord, it is not good for a man to be alone. So God wanted Adam to have a companion. Na makikita dito yung purpose ng Lord kung bakit siya lumikha pa. Na isang Eva, hindi Adan ang nilikha niya, kundi Eva. Para ipakita dito na para merong katuwang si Adam sa makakasama at makakatulong niya. Ito ay isang illustration. Ang lungkot din, no? Mag-isa si Adam. Wala man lang siyang nakakausap. Wala man lang nagchat-chat. Wala man lang nagtatanong kung kumain ka na ba. Oh. Naligo ka na ba? O, diba? Ang lungkot. At nakita yon ng ating Panginoon, yung kalungkutan ni Adam. And that time, si Adam was so focused sa ibinigay ng Panginoon sa kanya na task. Ano yung task na ito na binigay ng Lord sa kanya? To cultivate the land, to beautify the garden, and naming all the animals. Wow! Si Adan pala ang nagpangalan ng lahat ng mga animal sa buong mundo. Yung mga laman ng ocean, lahat. Si Adan yun. Ang galing niya. Ang talino niya. Wala pang Google noon Wala pang dictionary pero nakaya niyang pangalanan. Ang gandang calling, no? Yung single ka. Tapos ginagawa mo ng buong puso, ng buong sigasig, at buong lakas at pagmamahal yung ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Amen. The Lord said, I will make a helper suitable for him. Not the monkey, not the elephant, kundi yung suitable kay Adan. The same din sa iyo, kapatid. Kung single ka, Sister Risa, God is preparing someone suitable for you. Amen. Sister Janice, God is preparing someone suitable for you. Amen. Sister Chiki, magkukurenta na ako. Hanggang kailan ako maghihintay? Napag-iwanan na nga ako ng first trip. It's okay lang, kapatid, napag-iwanan ka ng first trip, meron pa naman second trip, third trip, at meron pang last trip. Kung wala pa rin, don't worry, dahil si Lord laging special. Meron pang special trip. Amen! Hallelujah! Mga kapatid, huwag kayong magmadali. Dahil ang taong nagmamadali ay laging nagkakamali. Amen! It's better to wait long than to marry wrong. Amen! Hallelujah! Amen daw, sabi ng mga single. A Christ-centered relationship is a relationship that lasts. Ang relasyong nakasentro kay Kristo ay isang relasyong tumatagal. Pag si Jesus, ang Panginoon sa ating love life, it will stand the test of time. Kahit na anumang bagyo pang dumating sa inyong relasyon, makakaya nyo yan. Sa hirap at ginhawa, till death do us part, magkasama pa rin kayo. Basta kasama nyo si Jesus. Dahil nais ng ating Panginoon that when we enter into a relationship, ay panghabang buhay. Walang expiration. Amen. Gayon din, nung tinanggap natin si Jesus as our Lord and personal na Savior ng ating buhay, nung tinanggap natin yung pagmamahal na inaalay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin,
tayo ay in relationship na sa ating Panginoong Jesus. So once na you are in relationship to the Lord Jesus Christ, ay hindi ka na dapat nag-i-entertain pa. Huwag ka na makipag-chat kay Taning. Huwag ka na makipag-magbutihan kay Taning. Huwag mo nang gawin yung mga bagay na hindi nakakalugod kay Lord. Kasi nga in relationship ka na kay Lord eh. Gusto mo bang makipag-break kay Lord at sasamahan mo si Taning? Si Lord magandang buhay ang inaalay sa'yo. Amen. Remember, we are the bride of Christ. Amen. So, as a believer, understanding Jesus' role in our love life is essential. Ang pag-ibig ay isang malaking bahagi ng ating buhay. Amen. Ang goal ko ngayon sa umagang ito ay tiyakin na ang ating relasyon ay nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo. So, magkaroon tayo ng mas malalim na pagnanais na parangalan ang ating Panginoong Yesus sa lahat ng aspeto ng ating buhay pag-ibig. So, ngayong umaga, meron akong 4 na puntos na ibabahagi sa inyo na ating pag-aaralan. Na kung saan tutulong ito sa atin para makomit yung layunin ito. Para maunawaan natin mga kapatid na ang relasyon ay kailangan ma-build ito sa ating number 1. That love is a strong foundation. Basahin natin. So that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of the fullness of God. Si Apostle Paul, gumamit siya ng illustration. Yung sinabi niya dito, yung being rooted and established in love. For example, ito, may illustration tayo dito. Yung puno, yung ugat ng puno, pag lumalalim yan sa lupa, ay sumisipsip siya ng tubig, yung mga sustansya, at yung mga minerals sa lupa. Na kung saan, yung mga nakukuha niyang mga minerals o mga sustansya dito ay yung nagbibigay ng sustansya sa puno at nagbibigay ito ng katatagan. Now, gayon din yung pag-ibig ni Kristo na gustong ipaunawa ni Apostle Paul. Na kung saan yung pag-ibig ni Jesus ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas at na siyang nagbibigay sa atin at nagpapatatag sa ating pananampalataya. At sinabi din doon na puntuhan natin yung na-underline that to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Na ini-emphasize dito yung di masukat na pag-ibig ni Kristo. And then yung next, yung and to know this love that surpasses knowledge. Halimbawa, kung ikaw ay single, and then gusto mong malaman, paano yung magiging isang magulang. Siyempre, single ka, hindi mo alam kung anong damdamin ng isang magulang. So, magbabasa ka na ngayon ng libro na patungkol na paano maging isang magulang. Or di kaya mag-i-interview ka sa mga parent na kung ano yung pagiging magulang. Now, hindi mo mauunawaan mabuti ang pagiging isang magulang hanggat hindi mo ito nararanasan. Hanggat hindi ikaw mismo ay maging magulang. Lately lang may nangyari. Itong anak ko, kasi alam mo naman ang parents, masyado tayong protective. Ayun pala niya yung nag-chat ako sa ka-boardmate niya. Inaalam ko kung kumusta na siya. Minsan ang mga bata, anong tinatamad pa silang mag-reply. And then, sabi niya sa akin, si mama naman napaka-OA. Overprotective. Bakit kailangan mo pang i-chat ang aking ka-boardmate? Nakakahiya, sabi niya. Ikaw naman, sabi ko, syempre nag-aalala ako sa'yo.
Alam mo, tapos sa anak ko, mararamdaman mo din ang damdamin ko bilang isang ina pag ikaw ay nagkapamilya na. Pag ikaw ay may anak na, alam mo na rin baka mas grabe pa ang gagawin mo sa iyong anak. So, the same dito. Na, paano mo malalaman yung pag-aalaga, yung pagprotekta at pagmamahal ng isang magulang kung hindi mo naranasan? Ngayon, gayon din yung pag-ibig ng Diyos. Maaari nating basahin ang buong libro, buong Bible, para maunawaan mo ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Pero ang tunay na pag-unawa ay darating lamang kapag naranasan mo mismo ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang mayamang biyaya at awa at habag sa iyo. Dahil ang kanyang pag-ibig sa atin ang siyang nag-udyok para mamatay sa cross ng Kalbaryo. Dapat malaman natin yon. Para mailigtas tayo sa dagat-dagatang apoy kung saan tayo madedestino. Si Apostle Paul, prayer niya sa mga Ephesians, na lubusan nilang maunawaan ito yung walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoon. Bagamat itong verse na ito ay hindi direktang usapan patungkol about sa mag-asawa, yung pag-ibig ng pagitan ng mag-asawa at magkasintahan, ngunit ang mga aral dito ay malaking kaugnayan sa pagbuo ng isang relasyon na kung saan nasasalamin si Kristo. Mga kapatid, bago pumasok sa isang relasyon, dapat mauna munang makultivate sa atin yung godly love within ourselves. Na kung saan, pag naranasan mo yung pag-ibig ng ating Panginoon, ito yung mag-prepare sa'yo na to love your partner unconditionally, sacrificially, and patiently. Kasi hindi mo magawang mahalin ng lubusan ang partner mo kung hindi mo naman naranasan ang pag-ibig ni Kristo. Ang mga building, nire-require yung mga great foundation. Diba, pag nagpapatayo kayo ng bahay, dapat yung pundasyon ang number 1. Dapat matatag. Dahil kung hindi matatag ang pundasyon na nilagay sa isang building o sa isang bahay, ay maaari itong mabuwag. Gaya ng sinabi dito, Tagalog natin, katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ng buhay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga na yung foundation ng relationship natin sa ating mga partner ay yung pag-ibig ng ating Diyos. So, kung magtatanong ka ngayon, ano ang kahulugan ng love? Siguro bawat isa sa atin ay magkakaiba tayo ng meaning. Minsan, our definition of love ay na-influensyahan na ng social media. Yung mga fantasy movie, na mga romantic movies, at ang pinaka-paborito natin at nakakakilig na parte ay yung sabihin, and they live happily ever after. Pero kung tutusin mga kapatid, in reality, pag nagpakasal ka, doon pa lang mag-uumpisa yung gulo. Amen. Hindi ko kayo tinatakot mga kapatid, and this is reality. We have been lied on this idea sa mga kapapanood natin na mga fantasy movie, na mga K-drama, na nasa isip ng iba that having a love life ay laging nakakakilig. That is a big no. Dahil there are times, yung kilig moment mo ay talagang manginginig ka sa galit, sa inis. Hindi lahat ng mga relationship ay nakakakilig dahil there are times of challenges. There are times of breaking. There are times of testing.
There are times of layasan, inisan sa buhay mag-asawa. Dahil pag mag-asawa na kayo mga kapatid, dito mo na mag-discover yung tunay niyang ugali. Yung medyas, kung saan-saan sulok niya nilalagay. Nagkakagulatan kayong dalawa. Kapatid, pray for someone na mahal ng Diyos. Kung single ka pa, pray for someone. Yung the same kayo na tinitibok ng puso na si Jesus, na paglingkuran ninyo ang ating Panginoon. And maging mapanuri din kayo. Yes, you are desiring na magkaroon din ng kapartner in life. And then you are praying to the Lord na mamit mo na rin yung guy na yon. And then, tingnan mo yung mga nagre-friend request sa'yo. Yung excited kang i-accept dahil napasok na pasok siya sa yung criteria and standard. Tall, dark, and handsome. Pero hindi naman siya Kristiyano. Pero ipagpipilitan mo kay leader mo, Kristiyano siya leader, nakalagay doon, born again. Are you sure? Nakachat ko na, nagbibideo ko nga kami, nagba-Bible study kami. Tanungin mo siya, ano ang kanyang salvation story? Kung hindi naman Kristiyano yung boyfriend mo ngayon, magbabago din siya, sister. Babaguhin siya ng aking pag-ibig. Kapatid, hindi ka Holy Spirit. Hindi ka Diyos para baguhin mo ang partner mo. Sister Chiki, sinabi niya, He complete me. Scam yan, kapatid. Kung minsan, ayaw mo nang magpaawat sa iyong leader. Kasi nga, kapag tumibok na ang puso, wala nang magagawa. Kundi sustinito. Kapag tumibok ang puso, lagot ka na, kumanta na ako, sigurado, scam yan. Kasi nga, nangigibabaw yung emotion mo. Mga kapatid, huwag kayong nagpapaniwala na He complete you. Dahil hindi niya kayang punuan ang mga kakulangan mo. Kahit dream guy mo pa yan. He will never complete you. He will never make you whole. But I know someone na kaya kanyang ikompleto ulit. Na kaya kanyang buuin ulit. And that someone, only the Lord Jesus Christ can complete you. Amen. Only the Lord Jesus will make us whole again. Hallelujah. Sabi nga dito sa verse, above all, clothe yourself with love, which binds us all together in that perfect harmony. Now, let's move on to number 2. Kaya nga po, napakahalaga po yung number 1. Kasi, hindi mo magagawa yung number 2 kung wala kayong number 1. So, pag na-build na yung sa ating love life, yung pundasyon, magagawa mo na yung i-exercise yung respect and submission. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Nung sinulat ni Paul ang letter na ito, ay kasalukuyan siyang nakakulong. Ang layunin ng liham na ito ay para ipaliwanag ang mga spiritual na katotohanan sa church. At ang relasyon ng mga Kristiyano sa isa't isa, pati na rin yung kanilang ugnayan sa Diyos. Binibigyan din dito ni Paul ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahalan sa loob ng pamahayanan ng simbahan. Ang prinsipyo na mula dito sa verse na ito ay maaaring i-apply din natin ito sa ating relasyong mag-asawa at magkasintahan. Dahil ang pagkakaroon ng kababaang loob, pagtitiis at pagmamahal ay susi yan upang mapanatili ang pagkakaisa
at kapayapaan ng isang relasyon. Meron akong nabasa na 10 tips daw para sa mga married couple. Para din na rin sa mga single, at least may idea na kayo sa mga in relationship na soon na magpapakasal. Amen. How to correct your partner with love. Number 1, speak calmly. Avoid shouting at your partner. Minsan kasi feeling natin yung kapartner natin bingi. Dinig pa sa ibang barangay ang lakas ng boses mo. LDR tayo. Dito kausap mo yung asawa mo ng phone, nagagalit ka, nandito, nasa baba ka ng 7-Eleven, pero dinig hanggang sa MTX, ang lakas ng boses mo. Nasasalamin ba si Lord sa buhay mo, lalo na kung Kristiyano ka? Number 2, correct with love. Paano mo i-correct with love yung asawa mo na every time na lang, gabi-gabi na lang, lasing? Siyempre, hindi mo kayang i-correct yan kung nasa espiritu pa siya ni San Miguel. Siyempre, kung kinausap mo yan, talagang mapapalayas ka. Kausapin mo yan kinabukasan. Paano mo i-approach yan? Mahal. Mahal ang anak. Mahal. Napapadalas na yata ang iyong Panginoon. Ako'y nag-aalala sa'yo. Baka mapapadali ang pagkikita niyo ni San Pedro. Diba? At least marirealize niya. 3, don't criticize. Criticism points out flaws, but correction offers better alternatives. For example, criticism. Ano naman klaseng adobo ito? Ademic. Walang paminta. Dapat may laurel. Sabi ng asawa mo. Dapat ang pinakasalan ko, yung magaling magluto. Pero dapat, correction, yung ayusin mo yung pagpapasabi. Sabihin mo, matabang itong adobo mo. Next time, mahal, dagdagan mo ng silver swan. At saka dagdagan mo din ng paminta para maglasang adobo. Ganon. Next, number 4, acknowledge their effort. Acknowledge mo din yung asawa mo. Kahit maliit lang na bagay. Kung birthday mo, niregaluhan ka, binigyan ka ng bulaklak, dahil hindi niya afford yung mamahaling mga bulaklak, magpasalamat ka. Kung huwag kang magalit kung binigyan ka ng bulaklak ng kalabasa. At least may ulam na, may regalo ka pa. We need to appreciate. Amen? Kahit maliit lang na bagay. Yung asawa ko, for the first time, niregaluhan ako. Sana all. Siyempre, masaya-masaya ako. Na-appreciate ko naman yung ganong gesture niya. Dati-dati kasi, ako talaga yung laging nagbibigay ng gift sa asawa ko. Di binigyan ako ng, accessories bang tawag doon. Di masaya-masaya, pinagtimpla ko ng kape, talaga naman, excited, kinikilig. Kaya lang, after 1 month, may naniningil na sa akin. In-order pala niya ng abon yun. Hindi ako din nagbayad. Sabi ko, pero na-appreciate ko pa rin, kahit ako din nagbayad yung niregalo niya sa akin. Kasi due date na lang. Pambihira. Anyway. Number 5. Avoid correcting in front of your kids. So kung meron kayong issues na mag-asawa, pag-usapan ninyo in private. Huwag sa harap ng inyong mga anak kasi mawawala yung respeto nila sa nanay at tatay. Number 6, don't correct in public. Huwag ipahiya ang partner. Kung nasa Pilipinas ka noon, ang pinakaayaw ng mga asawang lalaki, yung sinusundo mo siya sa inuman. Ganun ako nung hindi pa ako Kristiyano. Kaya lagi ako napapalayas noon. Pero ngayon, kahit na mag-LDR kayo, bumabana din ang mga asawang babae minsan. Pinopost nila sa Facebook ang kanilang asawa. Minamay day. Inaaway ang asawa. Kailangan, don't correct your husband in public.
Sa Messenger, huwag sa Facebook. Dahil marami ang makikimarites. Number 7, stay calm. Iwasan yung pagtataray at pagiging agresibo. Para ka ng Amazona. Nagliliparan ng mga palakol, ang mga kaldero. Ay, kausapin mo, kalmado ka lang. Kung hindi mo kaya na pakiusapan yung asawa mo, labanan mo ang asawa mo sa tuhod. Tuhurin mo ang asawa mo. Hindi sa physical, kundi sa panalangin. Amen. Hallelujah. And then, no comparisons. Huwag ikumpara ang partner sa iba. Bakit si kumpare ganito? Hindi, magagaling mga yon. Number 9, focus on the present. Kung ano yung issue nyo ngayon na kasalukuyan, dapat yun ang bigyan ninyong solusyon at pag-usapan. Minsan kasi, mahilig tayong mag-throwback. Tino-throwback ninyo yung mga issue ninyo 10 years ago. Pinatawad mo na siya eh. Iwanan mo na yun. Ang focusan mo yung issue nyo ngayon. And the number 10, choose the right moment. I-address ang mga bagay sa mga sandaling payapa. Wives, God's desire is that you love, respect, and submit to your husband as to the Lord. Ang pagpapasakop ng mga asawang babae ay isang mahalagang bahagi ng isang relasyon. Parang hindi kayo agree. Na kung saan we are fulfilling the roles that has put in the Bible. It's an image of what the gospel truly is. Ito yung submission to Christ. Kasi nga tayo yung Christ bride and Jesus is the bridegroom. Kung meron naman nire-require sa ating mga asawang babae, ay meron din pala para sa mga asawang lalaki. So, huwag kayong mag-alala. Kaya lang, wala tayong si Brother Steve lang meron. So, sabi dito, Tagalog natin para mas feel. Kayo naman, mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa. Sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong panalangin. Ang tinutukoy dito, yung mas mahina, ay hindi yung physical na physical na lakas, kundi yung emotional at spiritual na aspeto ang tinutukoy dyan. Kasi nga, ang mga babae, madali lang tayo masaktan, emotional tayo, sensitive. Talagang nangangailangan tayo ng suporta at pag-unawa. At sabi pa dyan, at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. So, binibigyan din dito yung pantay na katayuan ng lalaki at babae sa paningin ng Diyos. Na parehong tatanggap ng mga biyaya at pagpapala mula sa Diyos. So, gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. So, ang ibig sabihin na ang hindi paggalang at yung pagmamaltrato ng mga asawang lalaki sa atin, ng mga asawa nilang babae, ay maaaring maging sagabal ito sa kanilang panalangin at yung pakikipag-ugnayan nila sa Diyos. Pagdating sa submission, maraming ang nag-struggle dito. Lalo na kung ikaw yung mas mataas ang sahod kaysa kay asawa mo. Pero, pinapaalala sa atin sa verse na ito, na that even our Lord Jesus Christ ay nag-submit din sa kalooban ng Diyos Ama. Sabi dito, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. So, ang ating Panginoong Jesus,
ay naging masunurin sa kalooban ng Diyos Ama. So, ganun din dapat tayo, na sumunod tayo at magpasakop tayo sa kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay. Kung hindi nagpasubmit si Jesus, ay wala sanang pagtubos na nangyari. Now, let's move on to number 3. So, pag naranasan na natin ang pag-ibig ng Diyos sa isang relasyon, hindi natin maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan. So, yung number 3, forgiveness and immediate action. If you forgive those who sin against you, be kind, and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So, sinulat ito ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso upang ipaalala sa kanila na napakahalaga ang pagiging maawain, mapagpatawad sa mga people who wrong you. Nagaya din yung pagpapatawad ng ating Panginoon sa iyo. If you forgive those who sin against you, your Heavenly Father will forgive you. So kung tayo ay nagpapatawad, ay patatawarin din tayo ng Diyos. So it is a two-way process. So, isa sa mga rason din mga kapatid kung bakit na naghihiwalay ang mag-asawa ay dahil sa communication problem. Na kung saan nauuna na yung tampuhan, nauuna na yung galit at sigawan, na instead na pag-usapan ang mga issue nila. Pataasan na ng pride. Wala nang sino mang gustong mag-sorry. Kapatid, kung ikaw ang nakakakilala na sa Panginoon, ikaw nang gumawa ng move. Sabihin mo sa asawa mo, pinapatawad na kita. Sabihin niyo siguro, paano na kapatid, yung mga, yung asawa namin na nagkasala sa amin? Paano na yung asawang sumakabilang bahay? Yung lumiligayin na siya sa piling ng iba. Napakasakit yun, Sister Chiki. Patatawarin ko ba yung ganon? Sabi ng Panginoon, patawarin natin. At gusto ko lang pong puntuhan, mga kapatid, na hindi porke nagkasala ang asawa mo, nagagawin mo na rin ticket ito para gumawa ka ng kababalaghan. Nagagawa ka rin, makikipagrelasyon ka na rin sa iba. Kapatid, kung Kristiyano ka na, alam mo na yung tama at mali. Kung kasal ka, sabihin mo, hiwalay na kami. Hiwalay kayo sa salita. Pero sa mata ng Diyos, kayo pa rin. Mag-asawa kayo. At alam mo na kasalanan sa Panginoon, ang ginagawa mo, kahit nakikipag-chatmate ka lang, hindi naman kami nagkikita, pero, di ba, sabi ng Bible, pag tinignan mo yung lalaki, yung isang tao na may lust, nagkakasala ka na. How much more that you in relationship ka sa Facebook, tapos may asawa ka sa Pilipinas. Adultery yan, kapatid. Alam mo yan, kasi nga, lalo na kung Kristiyano ka na. Itama mo, kapatid, kung ano yung maling mga kalikuan mo na ginagawa mo. Forgiveness is the gift you give your partner and yourself. Allowing wood to heal and love to bloom again. Tagalog na natin para mas maintindihan. Ang pagpapatawad daw ay regalo na binibigay mo sa iyong kapareha at sa iyong sarili na rin. Na nagbibigay daan upang maghilom ang sugat at muling umusbong ang pagmamahal. Sister Chiki, hindi niya deserve ang aking kapatawaran. Abusado siya. Niloko ako. Kapatid, pag nagkasala sa iyo ang iyong partner, nire-remind ng Panginoon sa iyo na maging mabait ka sa kanya. Hindi kayo agree.
Kailangan na-extend mo yung grace na natanggap mo sa ating Panginoon. Ang Panginoon, pinatawad niya tayo kahit hindi rin natin deserve. Paulit-ulit na nga tayo na nagkakasala sa Panginoon. Every time we come to the Lord, nagkasala na naman ako, Lord. And then, pinapatawad ka na naman ng Panginoon. So, yung natatanggap mong biyaya sa grasya ng Panginoon, ay nais din ng Panginoon na ipadaloy mo din ang grasyang iyon sa taong nagkasala sa iyo. Yung biyaya, yung habag, awat, kapatawaran, ibigay mo sa partner mo para magkaroon ka ng kapayapaan. Ninakaw na nga ang iyong kaligayahan, pati ba naman ang iyong kapayapaan? Sino ang talo? Ikaw. Bago kayo naging Kristiyano, asawa mo na siya Kaya tsagahin mo. Kristiyano ka na, idig-on ba? Dito ka nakakilala. Ikaw ang gagamitin ng ating Panginoon na maging ilaw at asin sa asawa mo. Malay mo, yung pala yung kahit na hindi maganda yung trato ng asawa mo sa'yo, pero pinapakitaan mo pa rin siya ng maganda. Magbabago din yan. Dahil yung pagmamahal natin sa ating Panginoon, yun ang nagre-reinforce sa atin na mahalin din yung partner natin at patawarin. Amen. Pag ang pag-aasawa ay hindi natin naalagaan at naitrato ito ng tama, ay nagiging negatibo ang outcome. Meron akong nabasa sa Facebook na sabi na from the word kasal, pag negative ito, ay nagiging sakal. Dahil ang ugali na ng mag-asawa ay para ng askal. Kaya nga ang gusto nang gawin yung dalawa ay yung aklas. At ang ginagawang solusyon na ngayon ay kalas. From the word kasal. Mga kapatid, hindi yan ang original na design ng ating Panginoon. Hindi na siya God-glorifying. Dapat sa ating relasyong mag-asawa ay nasasalamin si Kristo. Dapat ang kasal ay dulot lakas para ang blessing ay laksa. Nag-uumabaw. Kasi mga kapatid, pag naubusan na kayo ng pasensya at puro mali na lang yung nakikita mo sa asawa mo, nire-remind tayo ng verse na ito. Love, it keeps no record of wrongs. Amen. And now, that brings us to number 4. The last but not the least. Commitment is an unwavering conviction. And said, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. And the two will become one flesh. So there are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Ang context nito ay bahagi sa pag-uusap ni Jesus at ang mga Pariseo na patungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Subalit, sa halip na sagutin ang kanilang tanong, sinabi ng ating Panginoon na pinakita niya yung original na plano ng Diyos para sa pag-aasawa. Na ito ay yung pagiging magkasama, na mag-asawa at pagiging isa lamang at ang kanilang diwa at katawan. Sa kanyang pagsasalita, ipinakita ni Jesus ang mas mahalagang prinsipyo ng pag-ibig at kabanalan kaysa sa man-made na mga batas at regulasyon. Ito ay isang ilustrasyon na nasusunog na tulay.
kasaysayan ng Roma, isa sa mga pinakamagaling na general, si Julius Caesar. Alam niyo ba na isa sa mga estratehiya niya na ayon sa kasaysayan, ay pag lumulusob sila, pag nakikipagdigmaan sila, pag meron silang nadadaanang tulay, ay pinapasunog niya ang tulay na yon sa kanyang mga sundalo. Bakit kaya? Gustong ipakita ni Julius Caesar sa kanyang mga sundalo na wala na silang aatrasan pa. Dalawa lang ang kanilang pagpipilian. It's either they win the battle or mamatay. Dahil ang mga sundalo, habang may nakikita silang tulay, iisipin nila, pag nasugatan ako, may tatakbuhan pa ako, may aatrasan pa ako. Kung napagod ako sa laban, at kung nakita ko na alanganin kami sa digmaang ito, meron pa akong tatakbuhan. Makakabalik pa ako kung saan ako galing. Hindi nila ibibigay yung buong lakas at determinasyon nilang ipanalo yung laban. Ngayon, kaya nga, pag pinasunog na yan ni Julius Caesar ang tulay, ito na yung magbibigay sa kanila ng determination. Iisipin nila na wala na pala silang aatrasan. Na ibibigay nila ng buong lakas ang kanilang pakikipaglaban para manalo sa laban. Now, i-connect naman natin yan sa buhay mag-asawa. Na yung tulay na ito ay sinisimbolo yan ng mga alternatibo natin. Once na nag-asawa ka na at mayroon kayong hindi pagkakaunawaan sa asawa mo, nag-away kayo, niloko ka niya, o meron kayong pinagdadaan ng matinding challenge sa buhay ninyong mag-asawa, meron ka ng alternatibo. Babalik ka na sa bahay ng mga magulang mo. O di kaya mag-apply ka sa abroad para takasan ang asawa mo. O di kaya makikipagrelasyon ka na lang sa iba. Yung lalaking magmamahal sa'yo ng tunay at irerespeto ka. Yun na yung alternatibo mo. Na kung saan yung mga ganong mga isipin ang siyang nagpapahina sa commitment ng mag-asawa. Dahil meron ka pang tatakbuhan eh. Sabi niyo siguro sa aking, Sister Chicky, hindi mo alam ang nararamdaman namin. Masakit ang kanyang dinulot. Pinagpalit ako kay kumare. O di kaya ano man yung ginawa ng asawa mo sa'yo, na hirap kang patawarin siya. Mga kapatid, meron akong i-share sa inyong testimony. Dumating na rin sa punto ng buhay ko, nung hindi pa ako Kristiyano ha, kasi kung wala si Kristo sa buhay mo, kung ano-ano yung mga naiisip mo, na mga alternatibo, kung ano-ano na lang ang mga iisipin mo. Dumating na rin po sa punto ng buhay ko talaga dahil sa sobrang stress. Binalik ko na yung asawa ko. Mami, binabalik ko na siya. Ayaw naman tanggapin. Binabalik naman sa akin. Dumating na rin sa point, nag-message na rin ako kay Tulfo. Hindi naman ako singin. Wala pa rin. Dumating na rin yung point ng buhay ko na gusto kong ipaanal. Yung kasal namin. Naisip ko, mahal pala. Wala akong pera. Pero buti na lang mga kapatid, nakilala ko si Jesus. Amen. Nung tinanggap ko na siya as my Lord and personal Savior ng buhay ko, pinagkatiwala ko na sa Panginoon. Yung problema ko sa asawa ko, Lord, sa'yo na. Hindi ko siya kayang baguhin, Panginoon. Pero hindi ko na inisip na mag-aasawa ka ng iba. Paano ka mag-aasawa? Eh nangako kayo yung vow ninyo till death do us part. So wala akong choice. Kundi maging prayerful ako. Ipag-pray ko siya lagi na baguhin siya ng Panginoon. Lord, allow my husband to encounter you.
Nais ko din, Lord, ang masayang pamilya. Lahat naman tayo nagnanais ng isang masayang pamilya, di ba? Amen. Ipag-pray natin na makakilala ang asawa mo. Hindi yung ipag-pray mo siya na kunin na siya ni Lord para malaya ka na. Uy, makonsensya ka naman. Para malaya ka na, makapagpakasal na. Mga kapatid, panghawakan natin yung mga promises ng ating Panginoon. If you are a Christian and nag-struggle ka ngayon sa marriage life mo, the Lord, He will never leave you. He will never forsake you. Amen. Lord, no retreat. I will fight for my marriage. Amen. Hallelujah. Dahil marriage is like a garden. If you don't water it, it will die. Amen. So kung hindi mo aalagaan ito ng prayer, at kung hindi ka magpapatawad, ay talagang mamamatay ang inyong marriage life. And then ang pag-aasawa, mga kapatid, ay para lang yan sa matatapang. Para lang yan sa marunong magpatawad. Sabi ng Russian proverbs, before going to war, pray once. Before going to ocean, pray twice. Before getting married, pray thrice. Anong ibig sabihin nito? Meaning na mas mahirap pa pala ang pag-aasawa kaysa yung pupunta ka sa tigmaan na maaari kang mamatay. Mas mahirap pa pala ang pag-aasawa kaysa yung pagpapalakot sa dagat na maaari kang malunod. Ang pag-aasawa, everyday yan, may battle. May World War II. Kaya nga, pray more. Malulunod ka din. Parang nasa ocean ka. Sa dami ng mga problema. Sa dami ng mga issue na dapat ninyong i-address ng mag-asawa. Minsan kasi, yung tayong mga asawang babae, hysterical na nga, historical pa. Laging binabalik ang nakaraan. Maala-ala mo kaya. Paano kayo makapag-move on? A strong marriage isn't magically created. When you say, I do, but it's built on a lifetime of I do's. I do love you, I do cherish you, and I do choose you. Mga kapatid, love is not I love you if na laging may kondisyon na mamahalin ka lang ng asawa mo kung bibilhin mo yung sasakyan na pinapabili niya sa'yo. Hindi natin kaya yon, mga branded na sasakyan. Bibili, mahal. Bili ka ng Honda VTEC. Wow, sosyal. Kaya ba yan ng sahod mo? Bilhan mo na lang siya ng bitikleta. Yun lang ang afford mo. Love is not I love you because na kung saan nakabatay sa pagmamahal sa dahilan o rason. Kaya kami nahal ng asawa mo ay dahil, wow! Ang ganda ng ngiti mo. Ang ganda ng ngipin mo. Pang close-up smile. Paano kung dumating ang panahon na hindi ka na pang close-up smile, kundi nakababad na sa baso yung ngipin mo? Mamahalin ka ng asawa mo? Next, mga kapatid, true love is you love that person in spite of. Yun ang tunay na pagmamahal. Yung mamahalin ka ng kapartner mo, maging sino ka man. Kung noon pinakasalan ka, ay small pa yung size mo. Ngayon, naging 4XL ka na. Mamahalin ka pa rin. And that is true love, yes.
kapatid, mga single, planning to enter into a relationship. At sa mga in relationship, mga kapatid. At sa mga married din na mga katulad ko. Marriage is a lifelong commitment. You make the choice to love your husband or wife till death do us part. Ang commitment ni Jesus, yung unwavering commitment ng ating Panginoong Jesus, ay nagmumula din sa kanyang malalim na pag-ibig sa atin at sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Yung commitment niya na kung saan inalay niya ang buhay niya, na dumaan siya sa napakahirap at napakasalumuod na pagpapakahirap ng mga tao sa kanya. Dumaan siya yung pinahirapan siya, dinuraan siya, pinahiya siya. Pero ang Lord, naging faithful siya sa kanyang commitment sa atin. Na hanggang sa cross ay talagang yung commitment niya, yung unconditional love ng Panginoon, yung sacrificial love niya sa atin. Christ's commitment to us, through Him and His blood, we are justified. Amen. We are reconciled. At binigyan tayo ng buhay na walang hanggan by the grace of God. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, ito dapat ang maging inspirasyon natin. Ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Na ganun din yung mga mag-asawa na manatili tayo sa pangako natin. Yung binitawan nating pangako na till death do us part. Na kahit na may mga pagsubok at hamon. Mga kapatid, sabi nga sa Mark 10, therefore, what God has joined together, let no one separate. At ang mga kapatid, dapat ang ating love life ay love triangle. Magtataka kayo bakit love triangle. Dapat si Jesus must be the center sa ating buhay pag-ibig. Jesus must be the center sa ating marriage. Dahil kung wala si Jesus, talagang hindi mahihirapan natin pagtagumpayan yung mga bagay na kinakaharap ninyong mag-asawa. The closer a husband and wife get to Jesus, the closer they get to each other. Ito ang nagbubuklod sa atin, si Jesus. Amen. Hallelujah. I would like to end my message in this video na kung saan ito ay parte ng video clip ng War Room. It summarize lahat ng ating mga napag-aralan natin sa umagang ito. Picked up a couple more houses to sell this morning. Asked Mandy to give me everything she could for the next couple months. It's good, Liz. Can we talk? Sure. I just don't understand why you treat me this way. When I told you what happened with my job, I expected you to hit the ceiling of there. So in my mind, I was ready to defend myself. Except this time I can't. I hate saying this. But I deserve to get fired. I was deceiving them. And I was deceiving
see it in you. I almost cheated on you, man. Thought about it. I almost did. But you know all this. And you still here. And I see your closet. And the way you're praying for me. Why would you do that? When you see the type of man I've become. Because I'm not done with us. I will fight for our marriage. But I've learned that my contentment can't come from you. Tony, I love you. But I am his before I'm yours. And because I love Jesus, I'm staying right here. That's the way it is. I ask God to forgive me. But I need you to forgive me. I don't want you to quit on me. I forgive you. I'm sorry. Thank you, Lord. Let's all stand, mga kapatid. Lord, it's all about you, Jesus. Hallelujah, Lord! Let's all worship the Lord! Let's all be the center of our life, Lord! And be the center of our young life, Lord! Thank you, Lord God! Hallelujah! Let's all worship the Lord! How good you are, my Lord! Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God! Hallelujah! 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 Mga kapatid! Ay, meron akong challenge sa umagang ito. Kung meron ka mang pinagdadaanan sa oras na ito, kapatid. Kung meron kayong issue ng asawa mo, hindi maayos ang relasyon ninyong mag-asawa. At feeling mo na mahihirapan na ninyong harapin ang mga isyong ito. At kung sino man sa inyo ang may pagkakasala, at yung kung ang asawa mo may pagkakasala sa iyo, at nahihirapan ka na ibigay yung pagpapatawad na yun. I want to pray for you, sister. Nais ng Lord na makalaya ka sa pait na dulot ng kahapon, sa pagpapasakit ng iyong asawa sa iyo. Nais ng Panginoon, makalaya ka. I want to pray for you. Itaas mo lang iyong kamay kung nahihirapan kang magpatawad sa oras na ito. The Lord is here. At sa oras na ito, and you know in your heart, nag-struggle ka din yung love life mo sa Lord. Yung commitment mo sa Lord. Na gusto mo nang mag-quit. Dahil nga, yung mga circumstances na na-encounter mo sa buhay mo at gusto mo nang bitawan yung mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Gusto mo nang i-break ang Lord? Pinagkatiwalaan ka. Yung commitment mo. Nais ng Lord na i-renew mo muli yung commitment mo sa Kanya. Gayon din yung marriage mo, kapatid, na parang wala na. Nais ng Lord na i-renew mo muli yung vow ninyo. Kung nawala na yung pag-ibig ninyo sa bawat isa, ask the Lord na renew na muli ang pag-ibig mo sa asawa mo. Kapatid, nangako kayo sa bawat isa na kayo ay magsasama
sa hirap at ginawa. Itaas niyo lang inyong kamay mga kapatid at nais ko kayong ipag-pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Itinataas ko po, Panginoon, ang mga kapatid, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon. Nahihirapan silang patawarin ng mga tao, mga God, ang kanilang partner na nagkasala sa kanila. Lord, tulungan mo sila, Panginoon, na makalaya. Lord, nang tatanging ang pag-ibig mo, Panginoon. Kung hindi mo namin naranasan ang pag-ibig mo, mahihirapan po kami, Panginoon, na ibigay ang pagpapatawad na yon. Na mahihirapan po kami na mahalin ang mga taong ito, Panginoon, na nagdulot sa amin ng pasakit, O God. Lord, tulungan mo po kami na ang aming relasyon sa iyo, Panginoon, na ang aming buhay may asawa, na ang aming love life, Panginoon, ay masalamin ka sa aming mga relasyon. Lord, na makita ang pag-ibig mo sa aming relasyon, O God. Lord, tulungan mo po kami na maparangalan ka, Panginoon, sa aming mga relasyon, Panginoon. At patawarin mo po kami, Panginoon, dahil alam po namin nagkukulang po kami, na hindi po namin nagagampanan yung mga bagay na nais mo, Panginoon. But Lord, thank you. Dahil sa mga napag-aralan po namin sa umagang ito, yung mga prinsipal na, Panginoon, na gusto po namin matutunan, O God, na nais mong i-apply din namin, Panginoon, sa aming buhay may asawa, sa aming relasyon, Panginoon. Lord, salamat dahil na pinapaalala mo sa amin, Lord, na magpatawad mo kami, Panginoon, sa aming mga partners, O God, dahil pinatawad mo kami. Lord, we don't deserve, O God, pero Lord, pinaranas mo pa rin yung matinding pag-ibig mo sa amin. At yun din ang nais mo ngayon sa buhay ng bawat isa sa amin, O God, na i-extend din namin yung grasya na yun na natanggap po namin sa iyo. At Panginoon, tinataas ko din po, Lord, ang mga kapatid, O God, na nawawalay ang kanilang landas. Lord, kilala mo, Panginoon, ang bawat isa. Lord, na wala pong may tatago ang bawat isa, Panginoon. Kung meron man silang ginagawa, Panginoon, na kalikuan, na mga bagay na hindi mo ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Dahil nagre-rebelde ang kanilang damdamin sa kanilang partner, Panginoon. Lord, ipaunawa mo sa kanila, Panginoon, na hindi ticket yun para gawin din nila ang mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, I pray the conviction of the Holy Spirit be upon each and every one, Lord. You know their hearts, oh God. Touch them, Panginoon. Huwag mong hayaan ang mga kapatid na ito na matuloy na magkasala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kahabagan mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, na ang mga pinagkaisa mo ay walang sino man na makapaghiwalay, Panginoon. Na pamaglipat mo ang aming relasyon ng matinding problema, mga pagsubok, Panginoon, pero andyan ka na sentro ng aming relasyon, oh God. Lord, I pray, Panginoon, na pinuputol ko ang anumang gawain ng kaaway, Panginoon, sa aming marriage, oh God. Hallelujah, mga espiritu ng jealousy, guys, yung espiritu, Panginoon, ng adultery, pinuputol ko sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord. Maghari ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kung nakita ka, kasalangin ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. That may your name be glorified and be magnified in our life. Not only in our lives, Lord, but even in our relationship to our husband, Panginoon. Hallelujah. Ganyan din sa Panginoon, pinagpipray ko ang aking mga kapatid na single pa. Lord, alam ko, Lord, you are preparing someone na suitable para sa mga kapatid ko na ito. Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na magkamali sila sa kanilang desisyon, Panginoon, na sa pagpili ng kanilang makakasama sa buhay, Panginoon. Dahil ang pag-aasawa, Panginoon, ay ito ay panghabang buhay, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. I-direct mo ang kanilang mga paa, ang kanilang mga desisyon, Panginoon. Nang bawat desisyon, Panginoon, ay maluluwalhati ka sa buhay nila, Panginoon. Hallelujah, Lord, salamat, salamat. At sa oras na ito, mga kapatid, meron akong isa pang challenge. If you know in your hearts, mga kapatid, na kung
ikaw ay bisita o lagi ka nang dumadalo dito at alam mo na putol ang ugnayan mo sa Panginoon, na alam mo na wala kang relasyon sa ating Panginoon, I want to pray for you. Itaas mo lang ang iyong kamay, kapatid, na kung saan, alam mo, kilala mo lang si Jesus pero hindi mo siya kilala. Dadalhin kita sa Panginoon. Yes, thank you for that hand. Any one of you, huwag kayong mahiya mga kapatid dahil kagaya din niyo kami. Hindi naghabol sa amin na isuko namin ang buhay namin sa Panginoon. Amen. Anyone? Hallelujah. Let's pray for our sister na nagtaas ng kanyang kamay. Salamat, sister, sa iyong pagtaas at pag-surrender mo. Follow my prayer. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng aking kapatid na nagtaas ng kanyang kamay. Lord, alam ko po na libo-libong anghel ngayon ang nag-rejoice dahil sa kapatid na ito na nagtaas ng kanyang kamay. Kapatid, ito ang panalangin na iyong sasabitin, Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat sa mensahe na aking narinig sa oras na ito. Panginoon, ako po'y humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na aking nagawa mula pagkabata hanggang ngayon. Tunay nga po, Panginoon, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. At salamat, Panginoon, dahil sa mensahe na narinig ko, at sa pamamagitan ng pagtitiwala ko sa iyo, Panginoong Hesus, na ako din ay liligtas mo, bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, at tinatanggap kita sa buhay ko bilang aking Diyos at tagapagligtas. Pumasok ka sa buhay ko, Panginoon, at tulungan mo po ako, Panginoon, na mas makilala pa kita sa malalim at biblikalang paraan. Lord, tulungan mo din ako sa lahat ng mga desisyon na gagawin ko sa aking buhay. Samahan mo ko, Panginoon, sa aking pang-araw-araw na gawain, Panginoon. Thank you. At ako na lang mananalangin sa iyo, kapatid. Hallelujah. Lord, thank you. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa aking kapatid, Panginoon. Tunay nga po na tinatanggap ka niya, Panginoon, bilang kanyang tagapagligtas, O God. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe mo na kanyang narinig sa oras na ito. Dalangin ko, Lord, sa iyo ko na po siya. Ipinagkakatiwala ang buhay ng aking kapatid na ito, Panginoon. Samahan mo siya, Panginoon, sa kanyang paglakad, Panginoon, sa kanyang Christian walk. Panginoon, sa lahat ng kanyang kanyang self-group leader, tulungan mo din sila, Panginoon, na ma-nurture ang aking kapatid na ito, na yayabong siya gaya ng isang punong na itig ng bunga, Panginoon. Pagpalain mo ang buhay ng kapatid na ito, Panginoon, na kung saan ipapadali mo din ang pagpapalang ito sa kanyang mga mahal sa buhay. At gayon din, Panginoon, sa aking mga kapatid na inulang kanilang kaharian, na narito sila sa umagang ito, Panginoon, na nakinig. Lord, itinataas ko po sa silang lahat sa iyo, Panginoon. Ipinakakatiwala ko, Panginoon, ano man yung mga prayer request and petition ng bawat isa, Panginoon, that you have granted, Lord, according to your purpose and will, O God. Hallelujah. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil ano man yung kakulangan po namin, we do believe na pinunuan mo na ito in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyo ko na po pinagkakatiwala ang buhay nila. Saan man sila pupunta sa araw na ito, ay andun lagi yung presensya at protection mo. Lord, I speak blessing upon blessing dapat to each and every one, O God. Hallelujah.